Ito yung 5 subjects na kailangan mong pag-focusan kung ikaw ay BSB Major in Financial Management student. Tata't pag-usapan natin yan sa video nito. So unang-una mga ka-traders, mga ka-financialistas, disclaimer na kung saan hindi porket hindi ko nabanggit yung subject na yun, hindi na siya mahalaga. Mahalaga pa rin naman yun, kumbaga nga lang ito yung mga pinagpupukusan na subjects under BSBA Financial Management Academic Program. O tara, simulan na natin. Number 1 po, accounting. So syempre naman kahit tayo ay financial management student, definitely may accounting part pa rin po yan kasi definitely tinutukoy po dyan yung 3 financial statements, yung analysis, reporting, valuation, financial modeling, and everything else na connected sa accounting. Ibig sabihin po nito, kailangan ma-master natin, number 1, yung mga procedures, yung mga auditing, journalizing, and other process po na under the GAAP or generally accepted accounting principles, no, and new accounting standards. Kailangan din po kabisado po natin yan. So that's number 1, accounting. Number 2 po, ito po yung tinatawag natin na banking and financial institution. So syempre, dyan po aaralin, no, yung central bank and also yung mga tinatawag natin na mga banking institutions, non-bank banking institutions, yung mga tinatawag po natin na private bank, government bank, iba't ibang klase ng bangko at mga financial institutions, ano yung role nila sa economy, sa society natin, paano sila nag-work. Okay? So, dapat po kabisado natin yan. Yan yung mga inaaral dyan. Number 3 po, ito po yung tinatawag natin na investment and portfolio management. Sinasama ko po itong mga bagay na ito, itong mga subjects na ito dahil mai-apply din natin siya sa totoong buhay. So, investment, matututo ka number 1 kung ano yung investment, ano yung mga analysis patungkol sa investment na gusto mong i-venture, no? Number 3 is yung types of investments, mga risk and reward, paano ba pumili ng tamang investment kung ikaw ay risk aggressive or risk averse. Napakaganda po niya subject niya yan dahil dyan din talaga nakafocus yung financial management, not only finance but also investment matters, investment management. So that's number 2. Number 3 po, ito po yung tinatawag natin na income taxation. Okay, dahil po syempre kasunod po niyan actually number 4, obliko niya. Pagsamahin na natin. So, yung 3 and 4 po, may kinalaman din po kasi ito definitely sa batas, okay, sa regulatory and legal frameworks dito sa ating bansa na kung saan talaga may bukod sa mga calculation, bukod sa mathematics ay kailangan din dito ng tinatawag natin na mga batas po, no, na pagkakabisado ng mga batas, mga artikulo na kung saan ito yung magmamandate, no, na bukod sa nagko-compute ka, meron kang isa sa ulo, meron kang i-consider, no, na kailangan mong sundin because under nga yan or it's been being mandated by the law. Kaya napakaganda ng subjects na yan, lalo na kung maglo-lawyer ka din, no? Maganda siya ng pre-law din, and also kung magtatayo ka ng sarili mong business, alam mo yung mga tinatawag natin na due diligence, no? Alam mo yung mga compliances, alam mo din yung kung paano ka magko-comply, kung paano ka din not just only to comply but also to reach, no, to meet the standards and legal requirements po sa pagbi-business o kung ikaw naman ay magiging corporate lawyer as well sooner, no? So napakaganda po niyan. And lastly, number 5 is economics po. Syempre, napaka-importante po kung ikaw ay BS Financial Management student na kung saan magaling ka din or nakakaintindi ka din sa ekonomiya, whether it is macroeconomics or microeconomics. Yan po yung nakapokus ang financial management. So kung mapapansin nyo po, hindi lang sa personal finance, hindi lang sa corporate finance, malawak po masyado ang BSBA Financial Management kasi pwede ka dyan mapunta sa accounting firms, sa mga auditing firms din, tax preparer, o kaya naman po, number 2, sa mga investment institutions, investment companies such as junior analyst, or manager, 'di ba? Yung mga equity research, malawak po dito sa finance talaga. O ano pa, sa bangko, pwede ka rin magbangko, pwedeng teller ka muna. Syempre mga mabababa muna sinasabi ko kasi pag fresh grad, syempre, yun yung medyo expect muna nila, no? Unti-unti naman yan pataas. Pero ito nga lang mga subjects na talagang nakapokus doon. Again, hindi porket hindi ko nabanggit, hindi na mahalaga. Importante pa rin naman yon, mahalaga pa rin naman yon. It is just that, para sa akin, ito yung top 5, no? Ito yung 5 nakapokus. Ito yung kailangan mong 5 ma-master na subjects pag ikaw ay student pa lang at paglabas mo, ready ka na. Ayos ba?